Maraming beses na napatunayan na natin na in most cases, madali lang naman talagang ibalik ang mga ex natin. Dahil nga po kayo po ay nagkaroon ng legit na relasyon, nagmahalan, nagsama ng ilang panahon, kaya nasisiguro natin na nandun pa rin ang attachment at feelings ng ex mo sa'yo. Ito po ang nagiging daan or tool para kayo po ay magkaayos or talagang ma-win back po natin siyang muli. At hindi naman po ako nagkulang at lagi ko naman pong sinasabi na pagka if ever na kayo po ay nagkaroon ng awayan, nagkaroon po kayo ng hindi pagkakaintindihan, ito po yung mga klase ng breakup na kaya naman po talagang maibalik, provided na alam po natin ang dapat gawin. Kaya today mga utol ay babalikan po natin at i-remind po natin muli ang ilang mga kadahilanan o ilang mga situation na dapat po nating iwasan in order para magkaroon ng natural effect ang pakikipagbalikan nyo. Marami po kasing nagkakabalikan out of guilt, or out of pride mga utol, or may gusto lang pong patunayan at syempre dahil nga po gustong pagbigyan or naaawa. Ito po yung mga reconciliation na dapat po talaga nating iwasan. Kaya nga po pag-uusapan natin kung ano mga bagay na dapat po nating iwasan muna para magkaroon ng natural effect nga po na kayo po ay magkabalikan talaga ng 100% based on feelings at syempre po halaga po natin. Pero kung bago ko po kayong bisita dito po sa ating channel, huwag na huwag po nating kalimutang mag-subscribe. At syempre po, paki-like na rin po. At paki-hit nyo na rin po yung notification bell. Dahil halos araw-araw naman po makapapong, tayo po ay nagbibigay ng tulong sa mga kaibigan po natin na namumroblema po sa paksang relasyon. Mga utol, pag-usapan na natin ang ilang mga kadahilanan or mga situation nga na dapat po nating iwasan para magkaroon ng natural effect ang connection ninyong dalawa. Number 1. Reasoning, establishing a reason para wag kang iwanan ng ex mo mga utol. Yung pinaglalaban mo talaga na nandyan eh. Kumbaga, humahakbang na siya papalayo sa atin wherein tayo pa ay nagpapanik at gumagawa po tayo ng ilang mga kadahilan na nagsasabi tayo sa kanya, nagsishare tayo na wag niya tayong iwan dahil nga po tayo ay may pagmamahal. Tayo po ay walang kasalanan. Yung mga ilang kadahilanan tulad nga po ng hindi kayo pwedeng magkalayo dahil pagka if ever na nangyari yon, ito ang mga masasamang mangyayari. Gumagawa tayo ng mga ilang kadahilanan, mga reasons nga po mga utol. Mga reasons na pinupush natin sa kanya para hindi po niya tayo dapat iwanan. Ito po ay malabong mangyari mga kapatid dahil ang magiging pakiramdam ng ex mo rito ay parang pressure. Kumbaga, mararamdaman niya na hindi mo binavalue, pinapahalagahan nga po yung kanyang desisyon at mafe-feel nga lang po niya na ikaw lang po ba ang dapat masunod. Mali po yan mga kapatid dahil ang isang breakup or even nga po ang reconciliation ay kailangan po manggaling sa dalawang tao mga utol. Kailangan po magkaroon ng connection ito at mangyayari nga lang po kung halimbawa nga po parehas po kayo ng ideas. Kung halimbawa pinapahalagahan po natin siya mga kapatid, dapat po hindi po natin siya pinipilit at hindi po natin sinasabi sa kanya na kailangan panindigan or paniwalaan nga po niya ang rason na sinasabi mo. Second, para magkaroon ng natural effect na kayo po ay magkabalikan talaga based on realization at feelings at hindi po pilitan, is kung halimbawang hindi na po natin paulit-ulit na pinapatunayan at ipinamumuka sa ex mo kung gaano nga po natin siya kamahal. Over and over mga utol ay paulit-ulit po nating binabato at binubugbog ang ex mo maghapon, magdamag, isang linggo, buong araw na kayo nga po ay may sapat na pagmamahal. Sapat na pagmamahal na talaga naman po kailangan niyang ibalik mga utol. Hindi po dito manggagaling ang reconciliation. Dahil sabi ko nga po, alam na po ng ex natin kung gaano mo siya kamahal. Yung abilidad at kapasidad mo para alagaan siya at mahalin siya ay sigurado naman po kung pinaniniwalaan pa rin naman po ng ex natin. Pero by doing so, ay nagmumukha lang po tayong begging and pleading. Okay, pwede nating sabihin na, Coach Papong, hindi ko naman po siya hinahabol, pero it sounds na parang hinahabol po natin kung halimbawa nga pong over and over and over again mga kapatid ay sinasabi natin kung gaano natin kamahal ang ex natin. Pwede naman po nating iparamdam sa kanya sa ibang paraan, pero sa ganitong panahon kung saan kayo po ay nagkakaroon ng breakup cycle, much better po na hindi muna natin ito binabanggit. Number 3, nakakatakot to threatening your ex. Yung para bang pinamumukha natin siyang guilty. Na kumbaga, kung hindi mo ako babalikan, alam mo na kung ano mangyayari. Alam mo na na hindi ako magtatagumpay. Alam mo na na unti-unti masisira. Yung parang sinasabi at ipinararating nga natin sa ating mga ex na matakot siya dahil if ever na mangyari
ang breakup ay siguradong mawawalan ka ng trabaho. Siguradong masisira ang buhay ko, siguradong ako po ay malalasing, gagawa ng gulo or whatever. Any negative situation na binabato natin sa ex natin na parang tinatakot natin siya mga utol, na tinetreat natin siya kung halimbawa nga pong siya ay patuloy na lalayo, ito ang mga mangyayari. Ito po ay siguradong makakatawag ng atensyon sa ex mo or let's say maa-alarm siya rito. Dahil sigurado naman po kung based on emotion ay matatakot siya mga utol. Pero hindi po ito ang pakay natin. Dahil ang gusto nga natin, bumalik ang ex mo naturally dahil nga po sa realization, pinahalagahan niya tayo at mahal niya tayo mga utol. Kaya ngayon pa lang, kung if ever na ginagawa natin ito, tanungin na po natin ang ating sarili. Tama ba ang ginagawa natin? Dahil if ever kung balikan niya ako bukas or mamaya, dahil nga po natakot siya sa atin, ito po ay hindi ko dapat ikatuwa. Kundi dapat ko pong ikabahala dahil maaaring natatakot o naaawa lang po siya sa akin kaya po siya bumalik. Hindi po maganda ito at alam kong hindi ito ang pinangarap mo. Next on the list, nagmamakaawa. Tayo po ay lumuluhod, umiiyak. Karuktong po ito ng mga ilang binanggit ko na kasama na nga po dyan yung parang tinatakot mo ang ex mo. Pero ngayon, i-emphasize po natin na hindi po natin dapat nilalagay ang situation na tayo po ay parang nagmamakaawa. Na para bang ipinaparamdam mo, nagpapapansin tayo sa mga ex natin na kailangan mapansin po niya ang matinding pagbabagong nangyayari sa iyo kung saan ikaw nga po ay unti-unting nasisira. Ikaw nga po ay parang pumapayat, ikaw nga po ay parang nangangalum mata at nangingitim nga po ang mata dahil hindi na nga po nakakatulog. Nahuhulog ang belt dahil nga po tayo ay pumapayat, lumalaglag ang katawan at talagang pinaparamdam mo na ikaw nga po ay hindi na po natutulog. Since kayo nga po ay nag-break up mga utol, ito po ay mali dahil nga po sabi ko, ano ba? Gusto mo lang bang kunin ang atensyon ng ex mo o gusto mo siyang ibalik sa'yo ng inspired at talaga naman pong may pagmamahal? Sigurado naman po kung kahit may care at pagmamahal pa rin ng ex mo sa'yo, ay ito po ay mapipigilang dumaloy or mag-reconnect sa atin kung halimbawang ganito nga po ang nafe-feel at nakikita ng ex mo sa'yo. Lastly, although napakarami pa pong situation, mga utol, nandyan yung begging and pleading, nagmamakaawa ka nga, tawag ka ng tawag, text ka ng text, nagpapalakad ka sa mga ilang barkadahan or tropa dyan, pero ang panghuli ay didiretsuhin na natin. Yung hanggang sa ngayon ay lagi mo pang tinatanong ang ex mo, mahal mo ba talaga ako? Minahal mo ba talaga ako? Or even nag-i-inquire ka kung nami-miss ka ng ex mo mga utol, ito po ay hindi positive in my opinion. Dahil nga po sa isang breakup cycle, hindi mo naman kailangan maging hard, hindi mo naman kailangan maging angas or matapang. Ang kailangan mo lang ay may paramdam mo sa ex mo na kaya mo maging emotionally stable or even fine nga po kung kayo po ay nasa breakup cycle. Kaya kung halimbawang paulit-ulit na tinatanong mo ang ex mo, kinokonfronta mo siya, na para bang minsan ay na-interrogate na po natin siya at tinatanong sa kanya kung mahal ka niya mga utol, kung nagkikare ka pa ba sa akin, nami-miss mo pa ba ako, bumababa po ang level natin. Kumbaga, hindi niya nakikita yung pagiging confident mo. At kaya ko naman po sinasabi ito dahil ayokong maapektuhan ang ibang pinapakita mo sa kanya or ipinaparamdam mo sa kanya. For example, binanggit mo, natanggap mo yung breakup on how much na naiintindihan mo siya mga utol. Na talagang ipinaramdam mo na ikaw po ay positibo at kalmado. Pero at the end of the day, tinatanong mo pa rin siya kung nami-miss mo pa ba ako, mahal mo pa ba ako. So kumbaga hindi siya nagmamatch, nararamdaman pa rin niya na ikaw ay hindi confident sa breakup or naging desisyon niya nga po at talaga naman pong walang self-reliance. Kaya ko po binanggit ang ilang mga situations na to, mga utol, mga tips na to, dahil alam kong makakatulong ito in winning your ex back. Dahil nga po, instead na mga positibo o yung mga tinuturo nga po natin ang ginagawa mo ay nagiging busy ka at naantala ka nga po sa ilang mga situation na katulad nga ng mga binanggit ko. Kung halimbawa nga pong kaliwat kanan na naririnig mo na kailangan mag-walk away ka muna, pero nagiging busy ka dahil ka-text mo pa yung mga ex mo, mga utol, ay hindi po ito healthy at hindi po ito magkakaroon ng magandang outcome. Kaya nga po ngayon ay madiin at talagang ine-emphasize ko na kung halimbawa nga pong pasok ang breakup cycle nyo sa mga ilang binanggit ko mga utol, iwasan na natin at mag-move forward na tayo dahil ang talagang target naman po talaga natin dito ay ma-win natin ang ex natin. Yung talagang natural, yung talagang based on feelings at based on realization na nakita nga po niya ang ating value. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. Patuloy na bantayan po natin at talagaan po natin ang ating mga pamilya.
Stay safe po sa lahat mga utol. Mag-ingat po tayo. Maraming salamat po. Papong TV.